Malamig man ang klima, pero mainit naman ang suportang tinanggap ng kampo ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa kauna-unahang campaign rally nito sa Baguio City. Si Paul Montibon, magbarbalita. Bukod sa pagiging summer capital ng Pilipinas, ang Baguio City ay isa rin sa mga itinuturing na nagpapatuloy na mayamang kultura, tradisyon at sibilisasyon. Gaya ng mga magagandang mga bulaklak at tanawin, makulay na kultura at tradisyon na matatagpuan sa lugar, umaasa rin sila dito, lalo na ngayong paparating na eleksyon na may isang kandidato na magsusulong sa kanilang karapatan at kapakanan, malinis na pamumuhay at kapaligiran, lalong-lalo na mailayo sila sa mga mapagsamantalang mga politiko. At isa nga sa mga isusulong nila sa Senado, walang iba kundi ang senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kahit sa ang sulok ng bansa, hindi pa rin maalis sa interes ng publiko ang legasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa napakalakas na karisma nito sa tao at sinabayan pa ng malasakit nito sa bayan. Hindi kailan may pinalampas ang mga pagkastigo sa abusadong politiko, mga kriminal, mga durukista at maging oligarko. Kaya ang tao kampante sa kanilang buhay mula umaga hanggang hating gabi. Ngayong 2025 midterm elections sa ilalim ng PDP slate, isa sa mga malalakas at lalong lumalakas na kandidato nito ang dati niyang spiritual advisor at KOJC founder na si senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Parehong may katangian ng isang tunay na lider, may puso para sa mga Pilipino at higit sa lahat may mga nagawa na kahit wala pa sa mundo ng politika. Kaya naman kahit sa ang sulok ng Pilipinas, patuloy ang paglawak ng suportang nakukuha nito mula sa iba't ibang sektor, grupo at individual man. Sa Baguio City na isa sa primary cities ng bansa, mainit ang naging pagtanggap sa nationwide campaign rally ni Pastor Apollo. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pananampalataya, paniniwala at kultura, pero hindi ito naging hadlang para pag-isahin ang kanilang kagustuhan na mabago ang kultura ng politika sa bansa, lalo na sa pagsugpo sa korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan at mga programang makadiyos, makatao at kalidad na serbisyo. Sa katunayan, para sa isang baguhang taga-suporta ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na si Placido Pilosopo, isang tunay na boses ng Panginoon si Pastor Apollo. Hindi lang dahil nasaksihan nito ang matagumpay na ayusin natin ang Pilipinas nationwide campaign rally ng butihing pastor, kundi nakita nito ang kakayahan niyang pag-isahin ang mga Pilipino bilang isang pastor. Naniniwala tayo na ito ay ang totoong boses ng Panginoon sapagkat wala nang relihiyon na pinag-uusapan dito dahil halo-halo talaga. Nakikita natin dito sa mga bisita natin dito, may mga iba't ibang sectors, may mga ibang mga sekta ng iba't ibang relihiyon. Bakit? Kasi naniniwala tayo na maaaring nagkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na divine intervention na kung saan ito ay pinapangunahan ng ating butihing pastor. Dahil si Pastor Apollo Quiboloy po, siya ngayon ang nagre-representa kung paano tayo nagiging biktima ng opresyon, kung paano tayo ginigipit ng ating gobyerno. Kaya marapat lamang po na kilalanin natin ang mga isinagawa ng ating butihing pastor noong nakaraang administrasyon, pagpasa hanggang ngayon na patuloy na ginigipit, ipinaglalaban niya ang karapatan nating mga Pilipino at ipinaglalaban niya na tayo ay magkaroon ng mabuting pamamahala sa ating kasalukuyang gobyerno. Para naman sa isa sa mga kilala ring political vloggers sa bansa na si Dan Chan, napakapalad anya ng Pilipinas na may nag-iisang Pastor Apollo C. Quiboloy, isang pastor na marami nang nagawa sa bansa kahit hindi pa man pumapasok sa mundo ng politika. Maraming napatunayang programa at proyekto na makatao na hindi pa niya nakikita sa ibang mga kandidato o maging mismong ng kasalukuyang mga politiko. Ako nung makita ko yung nangyari sa inyo sa KOJC, yung mga proyekto niya na walang korupsyon, ibabahagi niya ngayon sa buong Pilipinas. At sa nakita ko, itong taong ito, ibang klase ito. Nung una ko siyang makausap, iba talaga Hindi politiko pero leader na gawa niya partnerful na makapagpatayo ka ng Kingdom, makapagpatayo ka ng KOJC, makapagpatayo ka ng Jose Maria College, 70%
ng mga nag-aaral doon ay scholar. Tapos makakapagtayo ka pa ng kalbo ng dati, yung Barangay Tamayong, yung Paan ng Bundok, yung Glory Mountain, na ngayon pag pumunta ka, partner, kala mo nasa ibang bansa ka. Makakapagpatayo ka ng Fair Mountain. Sabi ko nga, pag nandun ako, feeling ko nasa ibang bansa ako. Isang Pastor Apollo Kibuloy po na hindi politiko pero leader. Leader na hindi kurap. Nagawa niya, partner, sa inyo. At ipinagkatiwala po sa atin, ipapahiram po sa atin para sa Pilipino, sambay ng Pilipino. Sa ilan ng PDP Laban Party na pinangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala ang maraming taga Baguio City na magkakaroon ng isang tunay na pagbabago sa bansa dahil sa mga dekalidad ng mga kandidato nito mula sa mga kinakaharap na mga suliranin sa Pilipinas, lalo na sa usapin ng laganap na korupsyon, kriminalidad at pang-aabuso sa mga nasa kapangyarihan. Ang tinatawag nila na Team Suka ang tiyak na solusyon para sa bansa. Ito na yung tamang pagkakataon para nang sa ganun is may ipakita natin sa taong bayan na talagang ang Team Suka ay may pagkakaisa at ang Team Suka ay ang kailangan ng bayan dahil naniniwala tayo na ito ang tatapos sa paghihirap nating mga Pilipino, lalong-lalo na upang labanan ang korupsyon. Ganun na rin ang proliferation ngayon ng droga. Isa lang naman palagi ang hamon kasamang Paul ng Team Suka at ng hakbang na maisog. Aminin natin sa taong bayan saan ba napunta ang mga pondo at mga kaban ng bayan na hindi natin malaman kung saan dinadala ng gobyernong ito. Ngunit sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng tinatawag nating soberenya at sa pagkakaroon natin ng karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon na tayo ay makaboto, nawa ay gamitin po ito ng mga kapwa natin Pilipino para nang sa ganon ay mabago natin ang kasalukuyang estado ng ating gobyerno, lalong-lalo na maisulong natin ang palaging isinusulong ng hakbang na maisog, kasama siyempre dyan ang PDP, lalong-lalo na si Pastor Apollo Kibuloy, ang good governance na matagal-tagal na nating inaansam, lalo na isulong ang ating advokasya sa ngalan ng transparency, accountability, peace and security. Sa pagtatapos ng aktibidad, muli na namang napatunayan ni Pastor Apollo na hindi siya isang ordinaryong politiko lamang, kundi isang leader na may magagawa para sa bayan at kapakanan ng Pilipinong mamamayan. Isang leader na kayang pag-isahin ang mga adhikain ng lahat na may paggalang sa paniniwala, kultura at relihiyon man. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.